Paglabas ko ng bahay, inapatakip ako ng bibig at pinangilidan ng luha sa bumungad sa akin. Nakaayos na ang kabuuan nitong bakuran. Hindi ko naman akalain na may pagantong pakanapa ang Monterde na ito para sa akin. Maayos ang pagkakadecorate ng buong bakuran na nababalot ng kurtina ang mga lamesa at upuan kung saan yellow at white ang tema. Napapalibutan din kami ng mga nagagandahang sunflower na siyang halos pumuno sa paligid. Napupuno ng talulot ang mga roses na iba't iba ang kulay. Ang red carpet na dadaanan ko dito sa gitna ng mga lamesa at upuan papunta sa harap, kung saan may itinayo pa silang arko doon na napupuno ng mga pink and white roses. At sa tapat noon ay ang lalaking pinapangarap kong makasama sa tanang buhay ko. Pranteng nakatayo, na panay ang pahid ng luha pero may matamis na ngiti sa mga labing nakamata sa akin. Kasama ang mga tauhan namin dito na siyang mga bisita namin. Very simple ang ayos ng kasal kung sa ibang katulad naming heiress. But for us, it's absolutely perfect dahil kami ni Charles ang ikakasal. Napakagwapo at kisig niya sa suit niyang all-white tuxedo na nagpalitaw lalo ng kagwapuhan niya. Hindi ko tuloy masis ang mga katulong namin na natutulala sa kanya at impit na napapatili pag kinakausap o nginingitian niya ang mga ito. Dahil likas namang nakakalaglag party ang Monterde ko. Simple lang din ang suot kong wedding dress. Nakalantad ang buong likuran ko sa sleeveless dress ko at malalim ang V-line kaya't litaw na litaw ang cleavage ko. Napakataas din ang slit sa right side na kumakalahati ng hita ko. Malambot ang dala at napapalibutan ng nagkikinangang bato sa harap mula puson pataas. Nakaayos din ng pusod ang mahaba kong buhok at pinatungan ng tiara na gawa sa white roses. Kasabay ng pagtungtong ko sa red carpet na puno ng mga rose petals na nagliliparan sa tuwing sumasabay ang pag-ihip ng hangin ay ang pag-ilanlang ng aming wedding song. Kahit maigpit kong pinipigilan ang sarili na huwag maluha ay hindi ko mapigilan, lalo na't dama ko ang pinili ni Charles na aming wedding song, ang From This Moment. Napalabi akong panay ang pagtulo ng luha habang nakamata kay Charles na panay din ang pahid ng luha habang prenteng naghihintay sa unahan katabi ang pari na siyang magkakasal sa amin. Nakangiti ang lahat sa amin at may mga nakatutok din camera sa buong paligid dahil pinapanood kami on-screen ng mga kaibigan namin. Hindi sila pwedeng lumuwas dahil sila ang nakabantay sa seguridad ni Julia at Jake. Kasabay ng paghahanap nila sa mga taong tumutulong kay Lance para i-hunting si Charles at i-blackmail ako. Baby, napangit akong yumakap dito na namumugto na ang mga mata sa kakaiyak. Ay, para namang pinilit ko siyang pakasalan ako, kaya panay ang iyak. Napakalambot talaga ng lalaking ito. Mas malambot pa siya kaysa sa akin. Magkahawak kamay kaming humarap kay Father. Inalalayan pa ako nito kaya't hindi maiwasang napapairit ang mga nanonood sa amin, maging si Father. Unang nag-alay kami ng opening prayer bago ang pagtatanong ni Father kung may tututol ba sa kasalan namin dalawa at nang wala namang tumutol, sinimulan na nito ang seremonya. Panay ang lunok ko at hindi maiwasang kabahan na magpalitan na kami ni Charles ng aming wedding vow. Panay ang tulo ng luha nitong pinapahid ko habang magkaharap na kami sa isa't isa ngayon. The first time I saw you, baby, natulala ako at nakaramdam ng kakaibang kaba sa puso ko. Pakaramdam ko sa atin na lang umiikot ang paligid habang matamang nakatitig sa mga mata mo. Noong una nagsusungit ako dahil pakaramdam ko pinagtitripan mo lang ako. Naisa ka lang sa mga turistang anak mayaman, na spoiled brat at happy-go-lucky in lifestyle but I was wrong. Napalabi akong napatango-tango. Naalala ko nga na napakasungit niya noon sa akin sa Palawan. Kaya lalo ako naintriga at nagka-interes sa kanya na makuha ang atensyon niya. Hanggang sa nagka-emergency si Leia noon sa lolo niya kaya napauwi kami nang wala pa sa oras at hindi na ako nakapagpaalam dito. Natutulog pa lang siya noon na nakabaluktot pa sa ikalawang deck ng kama nito dahil hindi naman kasi nakitabi sa akin sa kama nito. Doon ako mas sumanga sa kanya na hindi niya man lang ako hinipuan o pinagsamantalahan kahit lasing na ako noon at nagtutulog-tulugan para i-test
kung matino ba siyang lalaki o katulad lang siya ng karamihan na mapagsamantala. Pero iba siya, ni hindi niya ako ninakawan ng halik that night at hindi tinabihan sa kama. Ako pa nga nagnakaw ng halik sa kanya noon bago ako lumabas ng kanyang silid. Akala ko yun na ang huling beses ko siyang makikita pero nagkamali ako dahil muli kaming pinagtagpo ng tadhana. Kaya nga hindi ko na siya tinantanan pa. Nabalik ang ularat ko nang muling magsalita ito na napapahaplos pa sa pisngi ko. Habang tumatagal at nakikilala kita, hindi ko na mapigilan ang kakaibang bugso ng damdamin ko para sa'yo. Lalo kitang minamahal sa pagdaan ng araw. Noon hanggang ngayon, baby. Lalo kitang minamahal. Ikaw lang ang babaeng bukod tanging gusto ko makasama habang buhay. Kasama ang mga anak natin. Hindi ko maipapangako magiging perpektong asawa at ama pero nangangako akong hindi ako gagawa ng bagay na ikasisira ng tiwala at pamilya natin. Baka mamahalin kita at ituturing ko nag-iisang reyna ng buhay ko. Hanggang sa huling hinang ako. Mahal na mahal kita. Ikaw lang sapat na. Ikaw lang, wala nang iba. Miss Kate Del Mundo. And I always thanks God that fate brings you to me. Napangiti akong napatango-tango na matamang nakatitig. Dito, na nakangiti na rin kahit panay ang tulo ng luha. From the very first time I saw you, my heart beat so fast at habang nakatitig sa'yo, nasabi ko sa sarili ko, ito ang lalaking, ito ang tanging pakakasalan ko. Baka mamahalin ko at bukod tanging pag-aalayan ko ng puso, katawan at magiging ama ng mga anak ko. Marami tayong pinagdaan ng masasaya at masasakit na alaala at sa kasalukuyan na tinaharap. Hindi yan may iwasan, baby. But I promise you, I'll do everything I can do to protect you and our family. I hold your hands and face the odds together with no fear. Nakangiti lang naman itong matamang nakatitig sa akin. Ngumiti akong muli na nagpatuloy. I'm not perfect, I know, but I promise you to stay by your side for all the trials and temptations comes to teach and test us. But I promise, baby, I won't leave you no matter what. I love you so much more than anything, Charles. More than anyone in this world and I won't hesitate to kill and die for you. Napangiwi ako kay Father na pilit ngumiti nang tumikim ito sa huling nasabi ko. I love you so much, my baby. Mahal na mahal kita, Mr. Charles Ignacio Monterde. Until death do us part. Matapos ng ceremony at palitan ng wedding vows namin ay napuno ng hiyawan, tilian at palakpakan ng paligid nang ideklara na ni Father ang katagang. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Walang ano-anong hinila ko sa batok si Charles at siniil ng halik sa mga labi nito na ikinatawa nito. Pero kalaunay yumapos din sa bewang ko at tumugo ng mas malalim sa iginagawad kong halik dito. Love you, baby. I love you so much. I love you, baby. I love you so much. Panabay pa naming anas habang kapwa naghahabol ng hininga na may matamis na ngiti sa mga labi at nagniningning ang mga mata. Muli kaming nagyakapan ng mahigpit habang pinapalakpakan nila kami at binabati sa aming pag-iisang dibdib. At ngayon mag-asawa na nga kami. Hindi ko mapigilang maluha dala na sobrang tuwa sa puso ko. Hindi man namin kasama dito ang pamilya at mga kaibigan namin, ay walang kapantay na saya ang naghahari sa aming puso na sa wakas ay mag-asawa na kami ng baby ko. Matapos ng kasal ay sumakay kami ng chopper at bumalik ng El Nido, Palawan kung saan kami unang nagkita. Doon na muna kami magbabakasyon hanggang mahanap nila Danica ang mga galamay ni Lance at mahuli. Magkayakap kami mag-asawa na bumaba ng chopper at nakapang-wedding suits pa. Kaya agaw atensyon kami sa mga tao dito na binabati pa kami kapag nadadaanan namin sila at niningitian at niyuyukuan namin ni Charles. Ang sarap lang sa pakiramdam na kahit hindi namin sila kakilala ay nakangiti ang mga itong kinokongratulate kaming bagong kasal. Are you ready for me, baby? Kagatlabing pa nga akit nito na ikinangingisi ko na yumapos pa sa batok nito na matamang tinitigan sa kanyang mga mata. You know from the start that I'm always ready for you, baby. Paanas kong iniawang ang mga labi na pinalalamlam ang mga matang ikinalunok nito.
Mabilis na nagliyab ang mga mata nito ng matinding pagnanasa at pananabik na ikinadiwang ko. Kate, namamaos na pagtawag nitong namimigat na rin ang paghinga habang magkadikit ang aming noo at nakayakap sa isa't isa na matiim na nagkakatitigan ang nanlalamlam naming mga mata. Oops, later baby, magpahinga na muna tayo. Paubos ng energy ko. Natatawang pigil ko sa akmang pangahalik nito kaya sa pisngi ko dumiretso ang uso nitong ikinabusangot nito. Baby naman, kasal na tayo. Pagmamaktol nito nang tumuloy na ako ng banyo at dito nagubad para makaligo muna bago matulog. Nangingiti ako na patitig sa wedding ring namin at wala sa sariling nahaplos iyon na itinapat sa mga labi ko. I'm married now, with the only man I've been dreaming the most. Ay, Charles, parang kailan lang na magkita tayo dito sa lugar na to. I just can't believe that you're mine now. Officially mine. Nangingitim pagkausap ko sa sarili habang nakapikit na nakatapat sa dibdib ang kamay kong haplos ang wedding ring namin. Mabilis na ako naligo at tanging robe lang ang suot na lumabas habang nagpupunas ng towel sa buhok. Naabutan ko naman ito sa kama na nakadapa at humihilik na. Ay, inunahan pa ako. Akala ko ba gusto na niya? Ay, hindi mo lang ako pinilit. Seriously? Hindi niya ba naisip kung bakit ako naligo? Tapos tutulugan lang ako? Napailing na lamang ako sumampa ng kama at itinihaya ito. Ako na rin na nagtanggal ng leather shoes nito, coat, long sleeve at white pants nito kaya tanging boxer at sandong puti na lamang ang natirang saplot nito. Nakaawang pa ang bibig na halatang puyat din na tulad ko. Mamaya ka sa akin, baby. I'll make sure uubusin ko ang lakas mo mamaya. Bulong ko dito na nahiga na rin at tinapo na lang basta ang robe at towel na nagamit ko at hinila ang comforter na siyang pinantabing ko sa katawan namin, lalo na ako nahubot-hubad. Naalimpungatan ako nang marinig ang lagaslas ng tubig sa banyo. Napangiti akong bumangon na at napailing na makitang may damit na ako. Ay, ang lalaking yun talaga. Ako man tatayo na ako papasok ng banyo na may kumatok ng pintong ikinalingon ko doon. Nawala sa isip ko ang pangamba at basta nalang binuksan ng pinto sa pag-aakalang staff ito. Pero nanigas ako nang bumungad sa akin ang nakangising asong matandang babae at agad na may itinakip sa bibig ko. Unti-unting nanghina at nandilim ang paningin ko nang malanghap ang gamot na nagmumula sa panyong nakatapik o nakatakip ngayon sa bibig at ilong ko. Impit ako napadaing nang naramdaman ko may tumusok sa tiyan ko ng 3 beses na lalong nagpamanhid ng katawan ko. Ramdam ko ang pag-agos ng mainit na likido sa akin tiyan, pababa at alam kong dugo ito mula sa pagkakasaksak sa akin. Naghihingalo akong bumagsak na sinalo ng 2 lalaking kasama nito at kinargang isinilid sa isang masikip na storage box. Charles, piping usal ko. Umiikot ang paningin ko at ramdam kong maya-maya lang ay bibigay na ako. Bago ko tuluyang mawala ng malay, ay nanghihina akong pumindot sa emergency button ng suot kong smartwatch para iparating sa lahat na nasa panganib ako. Kami ng asawa ko. Third person voice. Sigurado ba kayo sa impormasyong iyan? Ani ng matandang babae sa kabilang linya. Yes, boss. 2 sila ng kasintahan niyang dumating lula ng chopper ng pamilya Del Mundo. Napangisi ito sa narinig at nakumpirma ang dalagang heredera ng pamilya Del Mundo nga ang dumating sa resort kung saan namataan ang isa sa mga galamay nito. Ibinabana nito ang tawag at hinintay na gumabi para madali sa kanyang makalabas sa kinaroroonan niyang mental hospital. Kaagad itong nagtungo sa Palawan kung saan namataan ang 2 target nito, kasama ang kanang kamay nitong si Jojo na dati niyang personal driver kaya madali lang siyang nakatakas na ospital dahil sa mga tao nitong nanatiling tapat sa kanya at tinutulungan siyang malayang maglabas-masok ng mental para hindi paghinalaang nagpapanggap lang siyang baliw para makatakas sa patong-patong na kaso nito. 2 birds in 1 stone. Ngising asong saan nito habang nakamata sa silid na kinaroroonan ng mga target nito. Mabilis silang nagbihis nang maipuslit ng mga tao nitong uniform ng mga staff ng hotel, kaya madali silang nakapasok at nagtungo sa silid ng 2.
Bakas ang gulat sa magandang mukha ng dalaga nang masalayan ito, kaya mabilis pa sa 4:00 sinaksak ito ng 3 beses. Habang naghihingalong, nilalabanan ang nalanghap na pampatulog. Basta yun na, may paparating. Bulong ng kanang kamay nitong kanilang lookout, kaya umayos ng tayo ang mga itong naglakad ng fire exit para makaiwas sa mga tao at CCTV ng lugar. The one and only Iha. Mabuti naman natatandaan mo pa ako. Pabalang na binitiwan nito ang dalaga na sunod-sunod na pinagsusuntok sa mukha na ikinadugo ng ilong at bibig nito. Hindi pa ito nakontento ay hinablot nito ang lahat. The one and only Iha. Mabuti naman natatandaan mo pa ako. Pabalang na binitawan nito ang dalaga na sunod-sunod na pinagsusuntok sa mukha na ikinadugo ng ilong at bibig nito. Long time no see, Iha. Natutuwa ka bang makita ako? Kasi ako, tuwang-tuwa ko sa nakikita ko ngayon. Nakangisim panguiyam nito sa dalaga. Puro dugo na itong nanghihina. Sabog-sabog na ang buhok at putok ang mga kilay at labi. Pumutok din ang ulo nitong masaganang bumubulwak doon ang dugo nitong ikinaliligo nito. Damn you witch! Lumaban ka ng patas. Bakit ha? Natatakot ka ba? Natatakot ka dahil wala kang panama sa akin? Kayo ng mga kampon mo? Panguyam nitong bulyaw na panay ang kawag sa pagkakatali sa upuan ng makabawi-bawi ng lakas. Ngumisil ang matanda dito na napapailing. Siya naman pagbukas ng pinto at inuluwalang isa pang pamilyar na mukha ng babaeng ikinatulala nito. Katulad ng kaharap nitong ginang ay nakangisi itong nakatitig sa kanya habang papalapit at hinablot ito sa pangapatingala. Long time no see, my dear best friend. Kahit may duda na itong ito ang tumutulong kay Lance ay nagulat pa rin itong magkakasabwat ito, Ate Catherine, na nagpapanggap lang palang baliw para makatakas ng kulungan. I knew it! Damn you! Nasaan ang Charles ko, Mom? I can't wait to see him na. Maartimbaling nito sa ginang na tuwang-tuwa sa nakikitang paghihirap ng tinaguriang leader ng The First Ladies, na isang notorious trained assassin. Ano? What did you just call her? Nautal nitong tanong na nagpapalipat-lipat ng tingin sa dalawang babaeng nakatunghay dito. Nakangising demonyo ang mga ito at muling hinaklit ng ginang ito sa baba patingala na sinadyang ibaon ng mahabang kuko sa pisngi nito. Yes, my dear, you heard us right. This gorgeous lady beside me is my one and only daughter, Hannah. Are you surprised? Charles' personal voice. Kasalukuyan ako naliligo nang biglang umilaw ang alert warning ng smartwatch kong suot. Dali-dali ko isunuot ang roba ko at lumabas ng banyo. Kate, para akong tinakasan ng bait na hindi ko ito mahagilap kayong kanina lang ay nahihimbing itong iniwanan ko ng kama. Bago naligo saglit at nakasisiguro naman ako nakadouble lock ang mga pinto namin. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko na makita sa screen ng relo ang paulit-ulit na pag-appear ng letrang KDM. Habang nagpapatay-sindi ang ilaw, senyales ng emergency. Napatakbo ko palabas ng cottage at nagpalingalinga sa paligid nang biglang may dumapong mabigat na bagay sa sentido ko na ikinamanhid ng buong katawan ko. Nanghihina ako na paluhod at pilit na nilalabanan ang pagpikit ng mga mata ko. Kate! Pilit kong pinapatatag ang sarili na napapagyawang ang lakad habang nakamata ako sa pampang kung saan papalayo na ang dalawang lalaki at isang babae na mga naka-uniform ng staff nitong resort at may daladalang itim na storage box. Panay ang patid ko na napapasubsob sa buhangin dala ng pag-ikot ng paningin kong lalo kong ikinahihilo. Kate! Nang maiskay na nila ito na speedboat ay para akong nasapian ng kakaibang energy at napatakbo ng pampang kahit gumigawang-gawang ako. Siya namang sulpot ng mga bodyguards namin. Young Master, ipabayan niyo na ito sa amin. Nangihina na kayo. Nag-aalalang pigil ng pinaka-head ng bodyguards namin at pilit akong inaakay paahon ng pampang ngunit pinagtutulakan ko ang mga ito. Bitawan niyo ako. Yung asawa ko tinangay nila. Tinangay nilang asawa ko! Galit na anak ko, napanay ang ragasan na luha. Kaya niyang mahitras ang sarili niya, Young Master. Nakuha na ang GPS niya at paniguradong sinusundan na siya ng iba pang Young Matras na kaibigan niya.
pag-aalo nito habang hila-hila ako. Nanghihina ako, walang ibang magawa kundi ang magpahila na sa mga ito palayo ng pampang. Nang maalala ko ang earpiece na suot ko na mistulang hikaw kung hindi mo bibigyan pansin. Agad kong inon ito para makakonekta sa mga kaibigan namin. Charles, finally, what happened? Kumonekta ka rin. Magkasama ba kayo? Bulyaw ni Danica sa kabilang linya na bakas ng takot at pag-aalala. Tulungan niyo ako. Hanapin natin ang asawa ko. May kumuha sa kanya kani-kanina lang. Nasa bathroom ako at naiwan siya dito sa silid nang biglang nag-alarm ang relo ko. Lumabas agad ako pero may pumalo sa sentido ko na ikinahina ako at hindi na sila nahabol. Nakita ko siyang isinilid siya sa isang storage at isinakay na speedboat. Please, puntahan na natin siya. Umiiyak akong pakiusap at hindi na alintana kahit pamahusgahan na ako sa paghagulhol ko. Dito na parang bata. Nasa ere na kami. Sinusundan na binabagtas nila palayo dyan sa isla kung nasaan kayo. Ani Erica sa kalmadong tono. Napahagulhol ako lalo na nangihinang napaupo ng buhanginan. Kasalanan ko. Kasama niya ako pero wala akong nagawa. Lagi na lang siya naglilito sa akin. Sa aming dalawa. Wala akong kwenta. Wala akong kwentang asawa. Ani ko na napapahagulo habang nakasalampak dito sa buhanginan at inaalo ng mga tao namin. Calm down, Charles. Huwag ka magsalita na ganyan. Alam mo mas gugustuhin ni Kate saluhin ang panganib kaysa mapahama ka. Malakas si Kate. Matatag iyon. Matalino. Hindi yun maaano. Ani Karen na pumiyok din sa bandang dulo. Dinig ko ang singutan ng mga ito at ugong ng chopper na sinasakyan nila. Paglapag ng mga ito sa resort ay sumakay na kami ng speedboat at sinundan ang location ni Kate. Nakasunod din ng mga bodyguards nilang biglang nagsulputan na lang at hawak ni Jessica ang isang iPad at patuloy na tinatrace ang GPS. Gotcha. Tumigil na ang GPS niya, guys. Nasa gitna sila ng gubat. Pag-anunsyo ni Jessica na ikinalingon namin, maingat kami bumaba ng pampang at sinuong ang masukal na gubat. Hawak pa rin ni Jessica ang iPad nito kung saan namomonitor nito ang location ni Kate dahil sa suot nitong smartwatch. Naunang pumasok ang dalawang batalyong bodyguards ni Danica at Karen na sinusundan namin habang maingat na naglalakad papasok ng gubat. Nakapaligid naman ang mga bodyguards ni Leia at Jessica sa amin na siyang nakaprotekta sa aming 5 habang ang mga tauhan namin ni Kate ay nakasunod sa amin para hindi kami matrap sa isang bagsakan. Here, Charles, take this. Napalingon ako kay Leia at napalunok sa iniabot nitong caliber 45. Nangangatal ang kamay kong inabot ito kahit hindi ako marunong gumamit at isinukbit sa tagiliran ko. Nataranta kami at nagsikubli sa mga nagtatayugang kahoy nang makarinig ng palitan ng putok ng mga baril. Malapit sa amin. Marahil ang mga nasa unahang bodyguards namin ang mga iyon. Shit, malapit na tayo. Get ready. Ani Jessica. Let's pursue the boys. Nangingiti kong pinagmamasdan si Kate na bisim-bisi sa mga pinipirmahang papeles sa harapan nito. Napakaganda niya kahit sa lubong ang kilay na nakapoker face ito sa ginagawa. Napabalik ang ulirat ko na mag-vibrate ng paulit-ulit ang cellphone ko. Namunot-no ako nang mabasang sa mommy ang caller. Hindi kasi basta-basta itong tumatawag dahil nasa mental hospital ito para makatakas sa mga kasong kinakaharap. Maigi nang magpanggap siyang baliw kaysa maging preso habang buhay. Tumayo ako at bahagyang lumayo kay Kate na natigilan at mukhang nakikiramdam lang. Mom? Pabulong na sagot ko. Son, buti naman sumagot ka na. Napapikit akong bahagyang nailayo ang aparato sa tenga nang sumigaw si mommy sa kabilang linya. Mom, I'm not a deaf. Huwag kang maligaw. Mahinang saad ko. Napahinga ito ng malalim na ikinatuwid ko ng tayo habang nakaharap dito sa glass wall na nakadungaw sa mga kaharap na building nitong opisina ni Kate. Panaka-naka naman itong sumusulyap na tila naku-curious na sa kausap ko. Baka mamaya niya na iniisip na niyang may ibang babae ako. I'm sorry, son. Get ready yourself. My man, fetch you. Lumipat na kayo ng Macau ni Kate. Matapos kong makuhanan nito ng pera at doon mo na siya itago. Napangiti ako sa narinig. Really, Mom? That's great. Nandito siya ngayon. As usual, nakabantay ako sa kanya dito sa opisina niya. Masayang pamamalita ko.
What do you mean nandyan siya? Nandito si Kate? Hawak ko siya at nandito kami sa gitna ng gubat. Nangunot no akong napalis ang ngiti ko na muling napalingon kay Kate na busy pa din. What are you saying, Mom? She's with me. Bulong ko na napakunot noo. Shit, napakatalino talaga ng batang ito para maisip na kumuha ng replika. Bulalas nitong lalong ikinagulo ko. Nakainom ba kayo ng gamot, Mom? Baka naman matuluyan na kayo niyan. Natatawang saad ko dito. Wake up, son. Pinapaikot ka nila. Nakakasigurado kong impostor ang kaharap mo ngayon dahil nasa akin ang totoong Kate. Nakita siya ng tao natin kahapon na dumating dito sa Palawan kasama si Charles. Pero hindi namin nakidnap si Charles dahil nakaramdam ang mga tauhan nilang nakabasid sa paligid. Why don't you come here and bring that impostor nang makita mo pinapaikot ka na nila nang hindi mo namamalayan? Naligas ako sa litanya nito sa kabilang linya at unti-unting napalingon kay Kate. Napalunok akong pinakatitigan nito pero hindi. Paano hindi siya ang babaeng kaharap ko? Alam ko solong anak siya at walang kambal. Napahilot ako ng sentido na napapailing. Naihibang na yata ng tuluyan ng matandang iyon. Paano naman magkasama si Kate at Charles sa Palawan? Kung kasama ko si Kate 24/7 at si Charles, ngayon at nagkukulong ng kanyang lungga sa mansyon dahil hindi matanggap na kami na ni Kate, na mas pinili ako ni Kate kaysa siya. Mom, that's impossible. Lagi ako nandirito sa tabi niya. Bawat galaw niya ay alam ko. So, how did this happen? Muling pabulong na saad ko. Napahinga ito ng malalim sa kabilang linya na tila kay laki ng problema. I've already warned you. Mauta ka tusong batang dalmundong ito. Come on, son. Pumunta ka na dito na makaalis na kayo ng bansa. Nanikip ang dibdib ko sa kaisipang nagsasabi ito ng totoo. Nangangatog ang tuhod kung dahan-dahang napapihit dito ng umiti lang at muling nagpatuloy sa pagsisignature sa mga papeles. Paano itong Kate kung kasama? Kabadong saad ko. I have an idea, son. Bring her here. Dito natin tutuluyan ang impostor na yan nang wala nang maghabol sa inyo ni Kate. Napatikom ako ng bibig at pasimpleng nagpahid ng luha. Naloko niya ako. At ngayon, malaya silang magkasama ni Charles. Kung ganoon, si Charles pa rin na mahal niya. Ang gugustuhin niya makasama kaysa ako. Ako na mahal siya. Napakuyom ako ng kamao na nagpapantingan pa nga. Charles, ano bang meron ka at naagaw mo sa akin ang mahal ko? Piping tanong ko na nagingit-ngit ang mga ngipin sa panggigigil na malamang pinagkaisahan nila ako. Matapos kong makausap si Mommy, umarte akong parang wala pa rin kaalam-alam sa mga nangyayari. Ngumiti ako ditong niyakap siya mula sa kanyang pagkakaupo. Hindi naman ito umangal at hinaplos pa ako sa ulo ikinangiti ko. Pero agad ding napalis ang ngiti ko nang maalalang impostora itong kasakasama ko. Napaayos ako ng tayo at pilit na kinalma ang sarili para hindi ito makahalata. Nagugutom na ako, babe. Paglalambing ko. Tumingala itong ngumiti kaya napatitig ako ng maigi sa kanyang magandang mukha. Kate na Kate ang mukha niya. Kahit nga galaw, pangangatawan, tangkad at boses ay kuhang-kuha kay Kate. Kaya ang hirap maniwala sa sinasabi ni Mommy. Pero para sa ikakapanatag ng loob ko, susundin ko ang utos nito. Tara, gutom na rin ako, babe. Untag nito sa pagkakatulala ko. Yumapos ako sa bewang nitong hinayaan lang naman ako at iginiyang palabas na opisina nito. Pagkababa namin ng parking lot ay may dumating na puting van na huminto mismo sa harapan namin. Bakas ang gulat dito na nagtatanong ang mga matang tumingala sa akin. Ngumiti lang akong humalik sa noon nito at inakay papasok ng van. Babe, where are we going? Akala ko ba gutom ka na? Takang tanong nito na napapalinga sa mga nadadaanan namin. Relax, babe. Kung wala kang itinatago sa akin, wala kang dapat na ikabahala. Makahulog ang saad ko na ikinatigil nito at namutlang ikinalakas ng kabog ng puso ko. Sa nakikita ko sa reaksyon nito ay masasabi kong tama sa Mommy. Huwad lang itong kasakasama ko. Na ang totoong Kate ay kasama ang Charles na iyon. Napakuyom ako ng kamao at nagngingit-ngit ang mga ngipin na lalo nitong ikinaputla at bahagi na paatras sa upuan nito. Babe, nautal ang boss dito nang makitang nalilisik na ang mga mata kong nakatutok dito. Hindi na ako nakapagpigil at hinaklit ito sa pisngi na mariing pinisil ito. Sino ka? Napalunok itong pinangilitan ng luwang agad na tumulo. Nagpanting ang pangako. Totoo nga, huwad lang siya. Isang replika na ginawa para paikutin ako.
Ayaw mo magsalita? Fine. Sad ko sa pananahimik nitong napasuksok sa pinakasulok nitong van. Anong ginagawa mo? Nautal na tanong nito nang may abot sa akin na kasama namin driver na tauhan ni Mommy.